magandang gabi po sa inyong lahat. Natatapos ko lamang po ng surgery sa isa kong mata para maiwasan ang pagkabulag. Pero sa ginagawa sa ating lahat, ang sambayanan na ang nabubulag. Sa Binondo, marami nang nabubulag dahil sa salitang Chino, ang bulag katulad ninyo, no kita. No kita. Bulag na. Wala na kayong mayroong kita sa inyong mga pamilya. Pero sa dalawang pagkakataon mga kabansa sa Malacanang, merong isang palaka. Nakita ng PSG, hubad. At dahil hubad, sa salitang Chino, kitang-kita. Kitang-kita, mga kabansa. Kaya nung pinagawa rin sa PSG, di umano kinuntul. Pero sa Kongreso, mga kabansa, meron isang tao doon, duling na. Triple. Duling na, bakit? Duling na sa kwarta. Duling na sa pera. Kaya siya, doble, triple, kita. Doble kita. Kaya mga kabansa, ang mga sitwasyon natin ngayon, tayo no kita, sila kitang-kita, at doble kita sa pera ng bansa. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga nakikinig sa akin na meron tayong tatlong digmaan ginagalawan ngayon. Una ay ang digmaan sa loob ng ating tahanan kung saan kulang na kulang po ang ating kinikita pangkabuhayan para itaguyod ang pamilyang Pilipino. Yan po sa survey ng Pulse Asia, 72% ang nagre-reklamo sa ating mga mamamayan, 72%, because of the rising inflation. Dahil po sa pamamaga ng presyo ng mga bilihin, sa mga gastusin pang-araw-araw. Pagka kayo umalis sa inyong tahanan ngayon at dalalang lamang ninyo ay 500 pesos, kakabaka kayong lumabas sa inyong tahanan dahil baka hindi na kayo makauwi ng nakasakay sa jeep, kundi naglalakad na kayo. Kawawa! Ang 200 pesos kada isang araw sa pagkain ng isang pamilya ay history na. Hindi na hebra. At sa aking estimate, kung ang isang pamilya ngayon ay hindi kumikita ng 50,000 isang buwan, nanay ko, malamang magsakripisyo na ng isang
kakain, baka wala ng tanghalian. Almusal na lang at hapunan. Paano pa yung matrikula? Eh, miski sa public school, sus Mariosep, ang dami mga requirements na hindi naman kaya ng ating gobyerno tustusan. Paano yung bahay ng ating mga anak? Ang pangalawang digmaan po mga kabansa ay ang digmaan sa labas ng ating tahanan at sa loob ng ating lipunan. Kanina narinig ko na dumadami na naman ang mga kriminal sa kalsada, mga nagdodroga sa mga sulok-sulok sa ating mga lansalan. Legal na eh. Kaya meron din tayong tigwan sa labas ng ating tahanan at sa loob ng ating lipunan. Rally. Hindi na tayo makakomply, makasunod sa mga commitments ng ating pamilya sa labas ng ating tahanan. Kasi pagka merong kikilos, kailangan may panggastos. Tapos, mapabalitaan natin ang mga kontribusyon natin sa PhilHealth. At maya-maya sa SSS, GSIS, at kung ano pa, nakapatira po sa pag-ibig, ay hatakin na nila. Hindi pa ho ang nihilit ang puwet ni Bongbong Marcos sa Malacanang. Kumita ang Aboitiz Corporation ng 27.5 billion noong 2023. Ano ang ibinigay ni Bongbong Marcos sa kumita ng 27.5 billion na kumpanya ng kanyang best friend forever? Pinautang pa niya ng 20 billion galing sa Land Bank of the Philippines. Bukod pa yan sa kinuha ng 25 billion galing papunta sa Maharlika Fund. Yung 50 billion galing sa Central Bank at marami pang iba. Bilyong-bilyong hindi na natin mabilang na nawawala sa ating kapag dahil kinukurakot na sa customs, kinukurakot na sa bankol, kinukurakot na sa bawat napaglagyan ng kanilang kamay. Tapos mga kabansa, pahihiranin nila at pahihirapan nila ang mga nagtitistigo sa Kongreso. Lalagpas na ho, 1 taon. Hanggang ngayon, si Alice Go, mga kabansa, ano ang ginawa ni Alice Go na ngayon ay kailangan pa nilang ikulong? They had to manufacture charges against Alice Go. Ay ang digmaan natin laban sa China, laban sa Vietnam, at ngayon laban sa Malaysia. Dahil pinalawak na po ni Bongbong Marcos ang away sa South China Sea. At yan lamang po ang sinusuportahan ng Amerikano.
ang ekonomiya po natin sadyang ibinabagsak ni Bongbong Marcos dahil yan ang instruksyon sa kanya ng mga Amerikano. Dahil pagka tayo nagpistola mga ngipin, nagpistola mga patay gutom, kaya niya tayong kukulit. Pero papayag pa kayo? Sa bawat araw na si Bongbong Marcos ay nasa Malacanang, dahil milyon ang nawawala sa atin dahil wala na hong taga-Malaysia, taga-Vietnam at taga-China na pupunta dito sa puno ng taga-ASEAN para mag-invest at bigyan kayo ng trabaho. Hindi nyo ba nahahalata? Palubog ang ating ekonomiya. Ang peso, 59 na sa dolyar. Tapos nagpasok pa sila ng missile system na ngayon ay nakaparada sa lawag. Mr. Marcos, sabi nga, pag pinomba ng kaaway natin sino man siya, ang Lawag City. Alam ba ng mga kapwa mo Ilocano na ang unang malilipol na mga Pilipino ay ang mga kamag-anak ng ama mo? Kaya kayo mga Ilocano, mag-alsa na rin kayo dahil tinatay ng inyong buhay ng inyong presidente para pasamugin, pasimanok sa lahat sa teritoryo ng Pilipinas. Sa muli, maraming salamat sa inyong lahat.